kada motion, kada hirit, kada konting kilot, kailangan lahat pagbotohan. Kaya nga may presiding officer para maiwasan na yung ganung sitwasyon na konting kibot na lang, lahat pagbobotohan. Very interesting din, RG, kasi yung linaw niya, iisipin ng ilan na hihirit sila na dapat may botohan o irereklamo nila yung utos ng presiding officer. Hindi nangyari yun. RG, anong maaasahan ng taong bayan matapos ng sabtina na yun, yung inutos na pinayagan ang sabtina? Ano ang magiging proseso right after? Tandaan natin na nabanggit din naman during the session, during the hearing, na nagkaroon ng konsultasyon, nagkaroon ng caucus. So talaga nag-usap na sila doon. Mapapabadaan natin doon sa naging mga pananalita nila kanina na mukhang naman ikinonsulta ni Presiding Officer Senator Francis Escudero yung kanyang magiging hatol doon sa mga kasama niya. Kaya nga nung inilatag na niya ang kanyang pinakahatol, wala na talagang pumunta, wala nang pumirit pa ng botohan. Kumbaga merong general acceptance. So ngayon, ang tanong mo, yung proseso, merong binanggit kanina si Senator Judge, Presiding Officer Senator Francis Escudero, merong mga deadlines. So, yung binasa kanina, kailangan makapaglabas muna ang korte ng parang written na subpoena. Yan ay manggagaling na rin sa clerk of court dahil yan na rin meron ng otoridad at meron ng ruling ang Senate Impeachment Court. So, siyang gagawa, no, isi-serve doon sa mga may hawak ng mga dokumentong binanggit, yung mga, for example, yung mga opisyal ng AMLAC, na Anti-Money Laundering Council, yung mga opisyal ng bangko, ng mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, at pati na rin ang BIR. Pero magkaiba ang proseso pagdating sa BIR at pagdating doon sa mga bangko. Kasi yung sa bangko, sa AMLAC, diretso na isusumite sa clerk of court at sa kaso nga ng AMLAC, kailangan desisyonan muna ng clerk of court bago niya ibigay doon sa mga parties kung ano man yung isusumite ng Anti-Money Laundering Council. Ngayon, doon naman sa BIR, meron nga kasing requirement na kailangan may written consent or written permission ng Pangulo ng Pilipinas para mabuksan ang tax records ni Numan. So, kailangan makapagpalit bago mabuksan yung mga tax records. Ang paulit-ulit na binanggit kanina, hindi porket binuksan, hindi porket nasubsina, tatanggap sila sa ebidensya. Kung titignan lang muna nila kung pwede pa talaga magamit yung evidence at dadamunan sa tinatawag na prosesong formal offer of evidence sa bansang ruling ng pamilipin. Doon na didesisyonan kung pwede maggamitin niya ng mga senator judges kung ano man yung mga pagpulo sa ebidensya doon sa kanilang pagdidesisyon kung ano ba ang kanilang hatol, kung guilty ba o convicted. Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado. Pinaligas ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ng Mapagong sa Calambas City, Laguna matapos ang flash flood at landslide. Samantala patuloy na hinahanap ang magkapatid na tinangay ng baha. At live mula Calambas City, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, may panibago bang banta ng pagragasa ng baha at pagbuho ng lupa? Yan ang pinakakabahan, lalo nagiging mainit ang pag-ulan tuwing hapon. Malalakas ang pag-ulan na yan, at mabilis yung paglaki ng tubig sa ilog na nagdudulot ng panganib sa mga nakatira doon. Kaya para matiyak ang kanilang kaligtasan ay pasahan silang pinalikan ng mga lokal na opisyal. Ipiyahan ang pagragasa ng mga sa ilog sa barangay Mapagong, Calambas City, Laguna nitong pinigulang tanghali. Matapos umuot ng malakas na ulan, namamagala si Adriano motorcycle taxi rider ng batang kapantawag ng kanyang kasawang si Regel at pinauuwi at naisiyak. Ako nag-uusap po kami, bigla na lang po nawala yung ko na naman tayo bumigla. Tapos tinatawagan ko po. Pangalan po, wala na po akong matawagan. Tinatawag na pala ng baka ang kanilang bahay at inawad ang mag-ina niya nasa loob dito. Dahil sasang ina na si Regel at kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki. Ginagamot pa rin sila sa ospital. Pero magkakapatid na sina
Alger, 11 taong gulang, at Prince Cat, 7 taong gulang, ay hindi pa rin natatagpuan. Sinuyod na ni Alberto Mailog kasama ang rescue team, pero bigo pa rin makita ang mga nawawalang bata. Baka sa buhay sila. Siyempre po, ay baka kasama mo ulit. Mahirap po kasi nang wala ka sa pamilya mo, siyempre nagkaroon buhay ka. Siguro po, nandun ako, baka sakali po, masisave ko pa sila. Wala na po kasi hindi na po ako umabot eh. Noong naman ang pader ng isang kumpanya sa gilid ng ilog at kasama sa Gumuho ang magkakatabing bahay. Isa ang bahay ni Minda sa Gumuho. Mabuti na lamang at wala siya nang mangyari ito. 32 taon na siya nakatira sa lugar, pero ngayon wala na siyang balak na balikan ito. Takot lang po. Kailangan lumipat sa ibang lugar. Alaala ng bahay nila. Problema naman ay yun kung saan sila titira ngayong halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang nakatayo. Kung ako po ang tatanungin, saan ang porsyento po, hindi ako magalit. Kaya lang, ang iniisip ko po, kung saan kami yung lilipat. Yun po ang naturuan. Hindi ko naman po pwedeng inapalaran pa ng pamilya ko. Pagtiyak naman ang lokal na pamahalaan ng Kalampa, hahanapan nila ng relocation site at ang apektadong pamilya. Muling dumagasa ang baha sa Mapagong River ngayong Lunes ng hapon. Ito ang pinangangampahan ng mga barangay official, kaya pwersahan na nilang pinalikat ang 12 pamilya. Ngayon po talaga ang pangangailangan ko talaga ngayon ng aking mga kabarangay is financial po talaga ng tulong. Kasi po, hindi na rin po talaga matutuluyan o matitirahan po yung area po doon sa Mapagong Riverside po. Naranasan nilang pagbaha sa katabing barangay ng Mayapa noong linggo. 30 minuto lamang bumuhos ang ulan, pero bumaha na agad. Kulay burak ang baha na pumasok sa ilang bahay sa Lizardo compound. Inabot ang hating gabi bago nalinis ang bayan patroller na si Elizabeth Taming ang kulay burak na baha sa kanilang bahay. Karen, maghapon ang ginawang paghahanap ng mga rescue team sa iba-ibang ilog dito sa Calamba City, Laguna at umabot na nga din ito sa mga kalapit na barangay, pero bigong makita ang 2 batang nawawala. Bukas ipagpapatuloy muli ang paghahanap sa kanila. Samantala, Karen, isang bangkay ng 7 taong gulang na batang lalaki ang natagpuan naman sa Barangay 2. Pero ito ay hindi kabilang doon sa 2 batang nawawala sa Barangay Mapagong. Bagamat itong bangkay ng batang natagpuan ay tinangay din ng baha doon sa Barangay Canlaog. Dito pa rin sa Calamba City sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Karen. Maraming salamat, Dennis Sato. Tumangging magbigay ng detalye si Public Works Secretary Vince Dizon ukol sa investigasyon ng gobyerno sa mga maanumalyang flood control projects. Pinaalala po ni Dizon sa publiko na maghintay na lamang ng mga updates mula sa Office of the Ombudsman at State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nabanggit na rin ang kalihim na patuloy na umaaksyon ng mga otoridad laban sa mga sangkot sa kaso. Iginiit naman ni Dizon na diskarte na ng Ombudsman kung isusulong na maging state witness si dating DPWA Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga opisyal. Importante ang ginagawang investigasyon ng ating ombudsman. No, at nagtitiwala tayo sa ating ombudsman na yung mga desisyon niya kung sino ang mga mag-state witness, ito ay mga desisyon base sa ebidensang nakukuha nila. Hintayin na rin natin yung mga gagawin pa ng ombudsman at yung mga i-anunsyo ng ating mahal na Pangulo sa SOT. Dalawang Pinoy seafarer ang nasawi, isa ang nawawala at 12 ang sugatan sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantalan ng Ukraine. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kastak, 9 na barko na at mahigit 100 Pilipinong crew ang apektado sa mga pag-atake sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapatrol, Jan Hernandez. 4 na taon na ang nakalipas, pero lalo pang lumalawak ang epekto ng digmaang Russia at Ukraine. Nitong nakalipas na 2 linggo, pinuntirya ng sunod-sunod na drone strikes ang bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine.
Department of Migrant Workers. 9 na barko na may 139 na Pinoy crew na ang apektado at hindi lahat ay pinalad makaligtas. We are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine. Most ships sustained damage from unmanned aerial vehicle, UAV, or drone attacks. Karamihan sa mga barko ay tinira habang nakadaong o habang papaalis pa lang ng Ukrainian port. Ayon kay Kakdak, July 6 nasawi ang unang Pinoy, habang nitong July 19 naman ang ikalawa. Kinondena ng Ukrainian Armed Forces ang pinakahuling insidente ng pag-target sa isang Guinea-Bissau flag at Turkish-owned civilian cargo vessel nitong linggo. Tinawag nila itong act of terrorism. Puspusan din ang rescue operations ng Ukrainian Navy sa lahat ng mga apektadong crew sa bawat pagkakataong magkakaroon ng drone strikes. Natunayan, 17 Pinoy crew ang nailigtas kamakailan mula sa Antigua and Barbuda flag cargo ship na Venturo. Ayon kay Secretary Kakdak, ongoing din ang search operations sa mga nawawalang tripulante. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pamilya ng nasawi. Sumasailalim naman sa medical treatment ang mga nakaligtas bago sila pauwiin ng Pilipinas. To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated, while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members. Nauna nang idineklara ng International Bargaining Forum at ng DMW ang Northern Black Sea region at lahat ng Ukrainian ports bilang warlike operations area. Ibig sabihin, unang obligasyon ng mga manning at shipping company na umiwas o inihis ang ruta ng mga barko sa mga peligrosong lugar na ito. Pero kung hindi maiiwasan, kailangan mag-report ng mga kumpanya sa DMW. Mahalaga rin na ipatupad ang right to refuse sailing ng mga Pinoy seafarer. We have the authority to exercise our disciplinary authority. Nagawa na natin yan sa Red Sea. Nagsuspende tayo ng mga manning agencies na sa tingin natin ay hindi sinaalang-alang ang safety ng mga tripulante natin. Iimbestigahan din ng DMW kung maayos na naipatupad ng mga manning agency at shipping company ang lahat ng safety protocols para sa mga Pilipinong nasawi at naapektuhan sa mga drone strikes. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Lola, patay matapos mabangga ng humaharurot na jeep. Lalaking nambasag at nagnakaw ng pera gamit sa isang kotse, nasa kote. Nalitan sa pagitan ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia at kanyang dating karelasyon, sinisilip na rin motibo sa krimen. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! CGCMM, numero 1 sa aksyon. 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad umbo at kremang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. TV Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities. On the go! Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin. Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin may undulated type 2 collagen at MSF. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin. Let's go! Make your move, baby. Artrisin, get going! Umapagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mabigli ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot. Ano man uri ng sakit. The Best Buy Town Universe 2026 and
Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment. More for happiness. CMM. Número 1 sa aksyon. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Kampo ni dating House Speaker Romualdez tiniyak na sasagutin ang reklamo sa Ombudsman at mananatili ito sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly? Iginit ng kampo ni Lady Representative Martin Romualdez na wala pang naihahain ng case laban sa kanya sa Miguel Bayan at labing tulo conviction kaugnay na ilamong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon si Attorney Elaine at iyan sa spokesperson ni Romualdez, preliminary investigation pa lamang ang ginagawa ng Ombudsman at hindi pa natatanggap ng kongresista ang kopya ng reklamo. Anya agad nila itong sasagutin kapag na-state na sa kanila. Iligandiin din ng kampo ni Romualdez na ginagalan nila ang legal process at kumpiyansa silang malilinis ng kongresista ang kanyang pangalan kapag nasuri ang lahat ng ebidensya alinsunod sa batas. Pinabulaanan din nila ang nalikat sa umiiwas si Romualdez sa proseso ng batas. Ayon sa kampo nito, nananatili siya sa bansa at haharap sa Office of the Ombudsman sa tamang oras upang sagutin ang mga paratang. Una nang sinabi ng Ombudsman na umusad na sa preliminary investigation ng kasong slander at money laundering laban kay Romualdez at sa Congressman na si Francisco Alpico. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Kelly Cordero, Indiana. Maraming salamat, Radio Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Careha. May nangyari nakareport agad sa CCMM. Sa Istresa. Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto, makalipas ng alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte European Capsule. Maluwag ang paghinga, tulawang plema. Basta lagundi, Plemex. Pinakasariwang mga balita. Talakayan. Ang mga pinakamainit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty fandom ng bayan. Peter Musi at Rika Maso. Balita Talatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Istresa at DZMM Teleradio. Ano mga concern? Ano mga issues? Kakampi ng masang Pilipino. Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman. Si Doris Ligonia ang nag-iisang rupiyan ng masa. Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang informasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istresa at DZMM Teleradio. Patay ang isang matandang babae matapos mabangga ng humaharurot na jeep habang tumatawid sa Quirina Avenue sa Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez. Sabadong umaga nang makita sa CCTV ang isang lola na mag-isang tumatawid sa northbound lane ng Quirino Avenue sa Pandacan, Maynila. Pero tumakbang bago makarating sa Center Island. Nabangga siya ng umaharurot na pampasaherong jeep at tumilapon ng ilang metro at nawala ng malay dahil sa matinding sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan. Sa bahaging ito ng President Quirino Avenue dito sa Pandacan, Manila, nasagasaan ng isang pampasaherong jeep ang isang senior citizen habang tumatawid. Ayon sa pulisya, naisugod pa ang biktima sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, nananatili naman sa punerarya ang labi ng biktima dahil patuloy pa nilang hinahanap ang paanak nito. Ang biktima ay isang scheduler at hindi pa nakikilala. Pwede niyo pupuntahan yung aming opisina na humingi ng impormasyon. Kasi ang pagkakilala lang po ng aming biktima ay nakasuot ng floral na blouse at mauna pants. Kusa lamang sumuko sa pulisya ang jeepney driver. Pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag dahil naharap na sa kasong reckless imprudence
resulting in homicide. Ian Sanchez, ABS-CBN News. Binuksan ang public viewing sa labi ng napaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Bukod sa mga politikal na komentaryo sa social media, pinisilip na ring motibo sa krimen ang personal na alitan ng biktima sa kanyang dating karelasyon. Nagpapatrol, Michael Delizo. Sige nga, panoorin natin itong balitang to. Mahangang komentaryo ng pinaslang na political vlogger na si Alicia Lipata sa kanyang YouTube account. Karamihan sa kanyang content ay laban sa ilang personalidad. Pinagmamalil si Lipata sa tapat ng kanyang bahay sa Caloocan City noong Biyernes. At ang naturang political commentaries ang isa sa tinitingnan anggulo ng pulisya na motibo sa krimen. Siya po siyang nagbibigay ng komento patungkol po sa mga social issues. Of course, hindi po natin maiaalis yung mga ganung anggulo. Pero kumakapal ngayon ang isa pang anggulo na maaaring personal na alita ng motibo dahil sa nadiskubre ng pulisya na pagpabanta ng dating karelasyon sa biktima. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were even some cases filed between the two of them. Not actually money, but yung violence. Ayon sa Caloocan Police, person of interest ang dating karelasyon ni Lipata. Matipid ang PNP sa pagbibigay ng ibang detalye ng investigasyon, bagamat tiniyak nilang may progreso na sa pagsisiyasat at tinitingnan ang lahat ng anggulo at sinusundan ang lahat ng lead. Yung mga iba pang ebidensya na nakakalap natin point to the fact na sila po ang may gawa nitong krimen na ito. Meron na po tayong tinitignan, sir, na possible perpetrators po nitong krimen na ito. Huwag lang po sana nating pangunahan. We all want an early resolution ng kaso na to bring justice po sa family ng victim. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang live-in partner ni Lipata na nadamay sa pamamaril. Pinusta naman ngayong Lunes sa Quezon City ang public viewing sa labi ni Lipata. Lumayo sa burol ang ilang taga-suporta at kapwa vlogger. Panawagan po siya na Miyembro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines, si Lipata, at merong higit 300,000 na followers sa YouTube. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Lipata at humingi ng pribadong panahon para magdalamhati. Tatagal ang puro kay Lipata sa Quezon City hanggang Miyerkules bago ibiyahe ang labi sa Leyte para doon ilibing. Michael Delizo, ABS-CBN News. Arestado po ang lalaking nang basag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at humulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad papalayo. Ayon sa PNP, alas 7 na ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, aresto rin ang suspect na umamin naman sa krimen. Na-discovery rin ng pulisyang may 16 na criminal record na ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod po sa kasong theft at malicious mischief, maharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect matapos makuhanan ng improvised handgun. Naunawaan umano ng PNP ang pagkabahala ng publiko sa sunod-sunod na ulat ng mga sensationalized o malalaking krimen na nangyari kamakailan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rico, naiintindihan ng pambansang pulisya ng ulat tungkol sa pagbaba ng krimen ay maliit na konsolasyon lamang, lalo na kung hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang mga komodidad. Batay kasi sa opisyal na datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa Pilipinas mula April 6 hanggang July 4. Binigyan ng dinig ko na hindi lamang ang Metro Manila o iba pang rehiyon ang tinutukoy ng datos kundi ang buong bansa. Tiniyak din ng PNP na may ginagawa silang mga hakbang at aksyon para mapabuti pang seguridad gaya ng police visibility at iba pang crime prevention measures. Samantala, nanindigan rin ang Malacanang ng pangkalahatang bumaba ang krimen sa bansa.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat nais lamang o nais nilang maging zero crime rate ang bansa, malayo niya itong mangyari sa katotohanan. May nakikita po tayo, yes, na naibabalita. Pero sa pangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Naintindihan namin that this created doubt, this created anxiety, this created fear among the people. But this does not reflect the whole situation of the country. Ito po ang tatrabawin namin para i-connect. Para kung ano yung data, ito po ang ating nararamdaman. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit pupunuan ng alinsangan at meron bang aasahang mga pag-ulan o sama ng panahon ngayong linggo? Alam mo, Alvin, mahina kasi ang habagat kaya hindi nararamdaman yung mga paulan. Pero may sama ng panahon na pwedeng mabuo mula sa isang kumpul ng kaulapan o cloud cluster sa may silangan ng ating bansa. Mag-orbita muna ito sa may eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes. Pagkapasok sa PER, tatawagin ito sa local name na Quiapo na isang uri ng halamang tubig. Sa ngayon, pinapakitang tutubukin ng potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa Biyernes o Sabado patawid ng West Philippine Sea. At posibleng palakasin po ng potensyal na bagyo ang umiral na habagat mula Miyerkules kaya pwedeng maging maulan sa maraming lugar sa ating bansa patungong weekend. Magbabago pa ang forecast lalo at wala pang nabubuong sama ng panahon kaya patuloy pong mag-monitor sa update ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 21, Martes sa Mindanao, magpapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula at sa ilang bahagi ng Caraga sa umaga. Sa tanghali naman, magiging maulan sa Maguindanao provinces. Mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon lalo na sa may Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Bukidnon at kami sa Agusan del Sur at dito sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Maulan muli pagsapit ng gabi dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Buong araw ring makararanas ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at meron pong malalakas na mga pagulan sa bahagi po ng Iloilo, maging sa may Negros at dito sa bandang Bohol at Leyte sa hapon. At pagsapit po ng gabi, meron pang malalakas na ulan sa katimugang bahagi ng Negros at Cebu. Meron ding mga kalat-kalat na mga pagulang aasahan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan, lalo mula tanghali hanggang pagsapit ng hapon. Tayo naman sa Luzon, magdadala po ng ulan sa umaga ang habagat sa ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo po sa may Western Pangasinan, maging sa may Zambales, Bataan, Cavite at Western Batangas. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa Occidental Mindoro at meron namang thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at maging sa may Central Luzon at pagsapit ng gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi sa Northern at Southern Luzon. At sa Metro Manila, magiging maaraw po kaya maingat at maalinsangan umaga hanggang tanghali pero mataas ang tsansa na pagulan sa thunderstorm mula alas 3 ng hapon hanggang pagsapit ng gabi. Samantala, sumadsyad pa ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Lunes dahil po sa patuloy na kawalan ng pagulan doon. Sa taas na 152.53 meters, ito na po ang bagong pinakamababang water level sa dam sa kasaysayan. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya. Gretchen, ano naman ang may init na balita sa showbiz? At hindi malaki ang panghihinayang ni Yen Santos matapos mawala ng matagal sa showbiz dahil sa pag-ibig. Aminado rin siyang napabayaan niya ang kanyang sarili. Samantala, pinatunayan ni RC Munoz ang galing sa pag-arte sa maaksyong eksena sa Pigabo. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ano tatanong dito? Magbubulat pa rin si RC Munoz sa mga pangmalakasang eksena sa action seryeng Sigabo. Pulis ang papel ni RC at kahit siya, araw-araw nagtitraining para sanayin ng lakas at maging handa sakaling mapasabak sa maaksyong eksena. Right now, I'm doing my martial arts training and I'm trying to by myself
And of course, gusto ko po sana mag-start ulit mag-boxing and yung mga training with the stunt people sa show. Malaki rin aniya ang impluwensya sa kanya ng mga bida ng serye. Ang real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes. I still get intimidated by his acting skills and his very expressive yung kanyang emotion in his eyes eh. That and with Julia na we had this parang nag-away kami as sisters and I really love her. You know, naaawa ako. Samantala, balik trabaho si Yen Santos na kabilang sa trending na Prime Video series na The Loyalty Game. Aminado si Yen, malaki ang kanyang panghihinayang nang matagal na mawala sa limelight. 8 taon din siyang nagpahiga sa showbiz. Na-realize ko yun nung parang hindi ako nagiging productive. Parang hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Nawala na ako sa circulation. Siguro yung pinakamasakit yung marami akong na-miss na opportunity. And ngayon yung nag-decide ako na ngayon ako babawi. Itong mga nakaraang taon, naugnay sa samot-saring issue si Yen. Isa na rito ang kontrobersya na nanganak siya, bagay na mariin niyang pinabulaanan. Pero ang pinaka-pinag-usapan ay ang kontrobersyal niyang relasyon kay Paulo Contis. Aminado ang aktres na napabayaan niya ang sarili. Sobrang mahirap. Kaya hindi rin naging madali para sa akin yung proseso, pero kailangan ko siyang pagdaanan para mahanap ulit yung sarili ko kasi parang pakiramdam ko maraming nawala. Kailangan ko yung mahabang panahon na yun para maging ready ulit. Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit. Ngayon, handa na si Yen sa pangmalakasang comeback sa pag-arte. MJ Felipe, ABS-CBN News. At susunod sa uhan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng mga tauhan ng China Coast Guard. At AI video ng China Daily, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. PPPCMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras, alas 7:17 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Pero ba, for dito Kids. pa kayo? Mommies, agapan na gadumbo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. TV Patrol sa DCMM at DCMM Teleradyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Sige ba? Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. Tayo na sa Ano ko din naman ito sa kanya. Wala kayo naiwan. Walang naiwan. Sige, thank you kuya. Kuya. Sige. DCMM, numero 1 sa aksyon. Tanggap po tayo na pag-ulat mula sa ating Radio Patrol. Defense panel ni Vice President Sara Duterte nire-respeto ang naging desisyon ng impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Jom Garner. Jom? Ay ginagalang ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na paboran ang pag-issue ng subpoena sa mga bank at tax records at na rin ang mga umano'y kumpanya na kauugnay kay VP Duterte at sa asawa nitong si Atty. Manesa Garcio. Sa post-trial briefing, sinabi ni Atty. Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na nire-respeto nila ang desisyon ng korte pero inamin na inasahan na rin nila ito. Pinag-aaralan naman ng kanilang grupo ang ilan sa mga legal remedies kabilang ang posibilidad na pag-akyat nito sa Korte Suprema. Sa ngayon, hindi pa nila umano na kakausap ang Vice Presidente patungkol rito at pag-uusapan pa nilang mga abogado kung itutuloy ito. Una nang isinit ang defense team na hindi dapat payagan ang pagsusunod sa pina para maiwasan ang tinawag nilang
fishing expedition. Inihalis ulat ni POA ang pagsapinas sa mga financial records ng ISEC sa pag-aatis kumano ng napakalaking lampas sa dagat kung saan umaasa ang prosecutor na may masisingwit na kahit isang ebidensya. Hindi naman kasi umano na ipaliwanag ng prosecutor kung alin sa mga dokumento ang pwedeng magamit bilang documentary evidence. Ayan, na-drop na natin sir. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga. God bless. At mga